we know Jesus is with us. Gusto kong maintindihan nyo, the world will go down. Hindi ito gaganda. Mas lalala ang kasalanan, dadami ang kurap, dadami walang ya. Bakit? End times na to eh. Okay? Yung dating walang ya, pag wala kay Kristo yan, lalong magiging walang ya. Kanya dapat natin silang akayin sa Panginoon. Okay? Mark 6:45 to 51 on your King James Bible. Sabay-sabay natin bigkasin. Basahin natin. Ready now? And straightway, he constrained his disciples to get into the ship, to go down, to enter the side of the Bethsaida, while he sent away the people. And he had sent them away. He departed into the mountain to pray. And when the evening was come, the ship was in the midst of the sea, and he alone on the land. And he saw them toiling in rowing, for the wind was contrary to them. And about the fourth watch of the night, he cometh unto them, walking upon the sea, and would have passed by them. But when they saw him walking upon the sea, they supposed it had been a spirit, and they cried out. For all they saw him and were troubled. And immediately he talked with them and said unto them, Be of good cheer, it is I, be not afraid. And he went up unto them into the ship, and the wind ceased, and they were sore amazed in themselves beyond measure, and they wondered. Father, turuan mo kami, ano man ang mangyari, kayo po ang magpalat, magbasbas at manguna, at turuan mo po na hindi kami matataranta, maliligalig, sapagkat kasama ka namin. Salamat po sa inyo. In Christ name we pray. And all God's people say, please be seated. Thank you very much. Okay? Now, itong context ng Mark chapter 6, okay? Si John the Baptist ay kinulong ni Herod sapagkat nirebuke niya. Hindi maganda na ang kasama mo, hindi mo asawa. Okay? Nirebuke, ikinulong. Okay? Because adultery is sin, fornication is sin, and sin is sin. Okay? Eh di nagalit itong si Herod. Aba, eh syempre si Herodias, yung kanyang kinakasama, eh nagagalit. Eh mayroong babaeng anak ito, sabi niya, hinihingi ng hari na ano daw ang gusto ko, sasayaw ko sa kanya ng tiktok, yung diga-diga-ding, ding-dong. Oh. Sabi niya gano'n, sige. Sabihin mo ulo ni John the Baptist. Ha? Eh, si Herod, malaki ang respeto niya kay John the Baptist sapagkat bagamat siya'y tinitira sa pulpito, siya'y pinipreach siya ng mahigpit, eh may respeto siya. Alam mo nangyari? Kinuha yung tray, tinagpas ang ulo kasi pag sinabi ng hari, matutupad yan. Hindi niya babaliin yan. So kinuha. So nalungkot itong si Jesus sapagkat pinsan niya yun eh. Pangalawa, hindi lang niya pinsan. Ito yung forerunner niya. Ito yung naghahanda ng daanan niya. Ito yung nagbaptize sa lahat ng mga disipulo at sa kanya rin. Okay? And then nung nalubog, eh umalis siya. Gusto niya sana magpahinga. At ang gagawin niya, I just want to be alone with God. Eh marami nagsunuran. Okay? Kasi si Jesus para siyang rockstar. Ang daming pumunta, nakinig. At pagkatapos, sabi niya, ano gagawin natin dito? Hindi nag-preach si Kristo. Eh, mahabang mag-preach yun. Okay? Mahaba. Inabot ng gabi. Sabi ng disipulo, pauwiin mo na sila. Wala tayong papakain dyan. Sabi ni Kristo sa kanila, huwag niyo silang paalisin, pakainin natin. Ano meron kayo? Listen to this, ha? Ano meron kayo? Hindi mo hahanapin yung wala ka. Anong meron kayo? Sabi ni Andrew, meron ditong isang bata, may 2 isda, 5 tinapay. O akin na. Kinuha, inoffer, pinagpala. Listen to this. Kung gusto mo magkaroon ka ng magandang miracle sa buhay, okay? You start where you are and use what you've got. Huwag mong isipin, 2 isda lang to, 5 tinapay. No, kinuha ni Kristo, pinagpala. Tatandaan niyo po, ang lahat ng pinagpapala ng Panginoon, yung hinahatag mo, yung binibigay mo, hindi yung nasa bulsa mo. Kanya ng pinagpala, 5,000 men, hindi kasama babae ang pinagpala at kumain. And then may sumobrang 12 baskets. Kaya nabigay 12 basket. Aba, dito na sa batang nagkaloob. Okay? At dito na pumasok sa isayan. Sabi sa verse 45, sabi niya, sige na, sumakay ka ng bangka. Sabi ng 45, pumunta kayo doon sa Bethsaida. Okay? Habang pinauwi ko yung mga tao, magsiuwi na kayo. Baka hanapin ka ng nanay mo. Umuwi na kayo. Okay? Natuto na kayo, nakakain na kayo, just uwi. Okay? And then, send them away, sabi ng verse 46,
He departed to a mountain to pray. Listen, Jesus is the Son of God. Jesus is the God manifested in the flesh, but He prayed. Nananalangin siya. Saan? Mag-isa. I ask you, do you have your own quiet time? Baka ikaw ay nagpe-pray lang kapag ka ikaw ay nag-forward. You see? Baka ikaw ay nagpe-pray kasi natawag kang mag-opening prayer. At pag nag-open, Dear God, thank you very much. Galing ng bigkas, ang ganda ng lahat. Ang tanong ko, do you have your own quiet time? Do you have a time just like Jesus? Ano sabi sa verse number 46? At nung pinauwi na sila at pinaalis, siya'y pumunta sa isang lugar at siya'y nanalangin. Do you have your own private time with God? Hindi po pwedeng haharapin mo yung problema mo na hindi ka nakikipagniig sa Diyos kasi maraming pwedeng magnakaw ng kapayapaan mo. Maraming pwedeng magligalig sa iyo. Kung si Kristo dependent on God because He became a man. Okay? Hinubad niya yung kanyang He prayed. Okay? Imagine when He was praying, He saw the need. Anong sabi sa verse number 48? At nung makita niya sila, na sila'y napapagod sa paggawad ng tinatawag na ang tawag sagwan, okay? Sapagkat ang hangin ay laban sa kanila. You know why you don't see people who they are? You don't pray. Nakita mo lang umatid. Nakita mo lang matigas ang ulo. Nakita mo lang ganire. No. We need to pray so that we can see what are the problems of other people. Meron ako nakita ng Sunday, sabi ko, kamusta? Kasakit po ako. Hindi kami sakit. Stress ka. Tatapatin kita, pastor. Pwede ba kitang makausap? Kasi may kapitbahay kami. Ito, ingatan nyo to. Nangutang sa isang lending company. Tapos, pumirma po ako, co-guarantor. Ay siya. Ano nangyari? Tumakas na po yung kasama ko. Ikaw ngayon ang magbabayad niyan. Tinanong ko si Romy, sabi ko, wala, nakapirma siya. Huwag kayong pirma ng pirma. Pag nagko-guarantor ka, ibig sabihin nun, pag nangutang yan at hindi niya nabayaran, ikaw ang maghuhulog. Yun me? Hindi dapat. Yun me? Kanya nung makita ko, I saw you have difficulty. Mga minamahal, gusto kong maintindihan ninyo. Dito sa Mark chapter 6, sinugo ng Panginoon ang disipulo ahead of Him by boat to Bethsaida. And He went to the mountain to pray. Listen to this, ha? The disciples were simply obeying God. They were simply obeying God kung ano tinuro ng Panginoon. Sige na, pumunta kayo doon. Okay? And while they were crossing the lake, nagkaroon ng storm. Anong ibig sabihin ni Re? Okay? Hindi porket sumusunod ka sa Diyos, exempted ka sa problema. Lalo kang magkakaproblema pag naging masunurin ka, you know why? Galit ang dyablo sa'yo. Dahil kalaban ka niya eh. I-discourage ka niya. Nag-soul winning ako, tapos ito nakuha. Nag-imita ako ng bisita, tapos ito trato sa akin asawa ko. Nagkapos ako. No. Okay? They were crossing the lake at mayroong storm na dumating. At ang sabi, the wind become contrary to them at nakita nila sila'y nag-i-struggle laban sa malakas na alon. Okay? Listen. It is not where they intended to be. Sumunod kami.
Okay? Nalungkot ang Panginoon, namatay si John the Baptist. Tapos, pumunta kami sa isang lugar para magkaroon ng prayer. Sumunod ang mga tao, 5,000 pinakain namin, nagugas kami ng plato, nagkaroon kami, tapos sinalansa namin sila, nag-deliver. Isipin mo, magpakain ka. Alam ba kung ilan ang umattend ng missions conference? 721, 3 days, tama? 720, ito 5,000. Honestly, napagod ba kayo ng missions conference natin? Napagod tayo, am I right? We don't need to pretend na hindi tayo. Napagod tayo. Panig-panaog ka, magluluto ka, maghugas ka ng plato. Makakapagod yan, tama? Linis ka ng linis. Ito 5,000. And then inutusan, pumarong kayo, sumakay kayo. Kanya lang, sa pagsunod nila, mayroong wave, may storm. Listen, not because we are faithful and serving God and doing the things that please God, exempted tayo. No! Nasa mundo tayo. Nagbigay pa naman ako ng offering, tapos ito. You see? Yun ngang hindi nasunod. Tingnan mo ha, pag alimbawa, yung anak ko hindi nasunod, may palo galing sa Diyos yan. Mabigat ang kamay niyan. Hindi uunlad yan. Bakit? Because he is doing what God would not bless. Ang tanong ko sa iyo, Ere, have you ever experienced a storm that seemed to blow you off completely off course? Yung bang sa sobrang bigat ng problema mo, talagang hindi mo malaman kung saan ka pupunta. Kanya sinasabi ko nga, ang dami ko ng problema, tapos kukwestiyonin ko pa si pastor, aawain ko pa yung word of God, hindi pa ako sunod, hindi pa ako magpapasakop. Yung anak ko lang ang tigas na ng ulo, halimbawa, tama? Oh, yung asawa mo lang, hindi mo na maintindihan. Yung finances mo lang, I always say, pag nawalan ka ng trabaho, hanggang ilang buwan kang mabubuhay ng marangal. Pag tumigil ang daloy ng sweldo, hanggang kailan? You see? Mararanasan natin yan. Okay? Perhaps you have a plan for your career. Sa marriage, sa family, finances, your future. And they did not turn out the way you expected. Kala ko pa naman tong anak ko to ganito. Naging pasaway pa. Kung yun yung lumalaki sa simbahan, pasaway. Kung yun yung dinedicate, pasaway. Di lalo yung hindi dinedicate. Lalo na yung wala sa Word of God. Lalo na yung hindi nagsisimba. Lalo na yung hindi nagpapasako. Lalo na yung nakikinig lang pero hindi na-apply. Saan pupulutin yan? Am I right? Saan pupulutin yan? Imagine ito mga ito ha, sumunod sa Panginoon, nagpakain, nagkabagyo. Meron kang destination sa utak mo. But circumstances took you somewhere na hindi mo gusto. Alam mo, pag nasa ospital ka, you don't look at your watch anymore. Kasi binabantayan mo yung mahal mo sa buhay na critical. Wait until you have a sickness. Wait until you have problems. Sometimes you're no longer asking, how can I get ahead? Lord, maungusan ko ba to? You are simply asking, Lord, how can I survive this? Paano ko malalagpasan to? Sabi ko nga sa inyo, you have not been where I have was. Pinalo ko ng Diyos, hiniya ko ng mga tao. I don't care. Basta Jesus is with me. I'm okay. Okay? Perhaps in the past, you have big dreams. Ang laki ng pangarap mo. Tama? Paglaki ko, ito gagawin ko. Oh. But after years of disappointments, you stop dreaming. Ano sabi mo? Wala naman natupad sa pangarap ko eh. You see? Yung anak ko nga, pasaway pa eh. Di ba sinasabi sa inyo madalas ni Jeff? Ako pinakamapalad sa anak ni Pastor. Bakit? Yung palad ko tumatama sa mukha niya. No.
But I'm so happy I disciplined them. Now they have their own family. And I'm so happy to see that they're teaching their kids. Pag magpe-pray na kami, sabihin ko, okay, Sulen, pray tayo. Tatay, nanay. Alam mo bakit? Hawak-hawak sila ng kamay habang nagpe-pray. Ako bilang lolo natutuwa ako, sabi ko, Lord, salamat. I never experienced that with my father. Do you still dream? Mabibili din natin yan. Mababayaran natin to. Gagaling ka rin. Babalik sila. Sasagutin ng Diyos yung ating prayer. I ask you tonight, are you thinking about your progress? Nah. You're no longer thinking about progress. Yun ang sasabi mo, nasanay na ako. Para yung nakatira sa Hagunoy, nakatira sa Kalumpit, nasanay na silang baha. Tama? Nasanay na sila kapag umulan o hindi umulan, baha. You know what will happen to you if you're no longer dreaming, if you're no longer thinking about progress? You're just trying to make it through another day. Anyway, bukas, sisikat na naman ang araw, pero pagising mo, yun pa rin ang problema mo. Yung tinulugan mo, yung pinikit mo yung mata mo, yun pa rin pagising mo ang kamumulatan ng mata mo. But Mark chapter 6 teaches something powerful. Storms does not mean Jesus has left us. Ano man ang problemang hinaharap natin, hindi ka iniwan ng Diyos. Nakikita tayo. The disciples were in the storm because the Lord said, pumunta kayo sa ship, pumunta kayo sa kabila. But Jesus knew exactly where they were. Okay? Alam niya. And when they reach on their moment of desperation, pagod na sila, wala nang pag-asa, Jesus came to them. Listen, ang kagandahan, pag sumusunod sa Diyos, obedient ka ha, the Lord will come to you. Okay? Ano sabi ng verse number 48? At nung makita niya sila na napapagod, sumagwan, sapagkat ang hangin ay laban sa kanila, ito'y 3:00 ng madaling araw, siya'y pumunta sa kanila. Di ba sabi ko sa inyo last Sunday? Only the obedient God will take notice. Pakikinggan ka ng Diyos. Pero ba't katutulungan kung disobedient tayo? Ano sabi? Obedient is more important than sacrifice. Nagsakripisyo ka, hindi naman tayo obedient. Okay? Jesus saw them. Jesus knew they were struggling. And He came to them. Ang tanong ko, are we aligning ourselves? Are we putting ourselves in a position na pag may struggle, pag may bagyo, pag may kaguluhan, the Lord will come to us? Yes, pag obedient tayo. Yes, pag ginagawa natin yung pagpapalain ng Diyos. Yes, kapag iniwasan natin yung bagay na magdadala sa pangalan niya ng kapangitan. You see? So whatever our situations are, we know Jesus is with us. So number one, dapat natin makita, sometimes we enter the storm while obeying God. Ganun naman pala, pastor eh. Ba't pa ako susunod? Magkakabagyo pala. Listen to this. Sumunod ka o hindi, Abby, may bagyo. Sumunod ka o hindi, Ayesa, may bagyo. Sumunod ka o hindi, Wayne, magkakasakit ka. Mas gugustuhin ko nang sumusunod ako na may bagyo kesa may bagyo at hindi ako nasunod. Sabi nga ni Mrs. Fajardo, alam mo, Brother Joey, kasi young people pa ako doon. Believe ako sa ginawa mong desisyon. Ano po yun? Nag-resign ka sa trabaho mo. Dahil sabi ni Pastor Fajardo,
Walang pera dito. Sabi ko, kung pera, sana hindi na ako nag-resign. Ano ko ba? Sabi ni Miss Fardo kasi laging inuulit-ulit, pag nagtrabaho ka sa kumpanya, correct niyo ako ha, ng 8 oras, sasahod ka ng 8 oras. Pagka nag-overtime ka, may overtime pay ka, tama? Kung kaya ng kumpanyang swelduhan ka, hindi ba kaya ng Diyos na ikaw ay pagpalain? Dahil sumusunod ka. Yun ang pinanghawakan ko. I don't even know if they can support me. I was at the top of my career. I was at the top of my being an employee sa Sprague Philippine. And I said, Lord, I'm not looking for money. I'm just doing what you want me to do. Ano nangyari? Aba, di nanggalit ang nanay ko. Sinugod si pastor. Anong pinakain mo sa anak ko? Ba't siya tuwing may trabaho? Nagalit. Si Ellen sinabi sa akin ano ipapakasal mo sa akin? Listen, the disciples were not in the boat in the midst of the storm because they were rebellious. No, they were not. They were obedient. They were in the boat because Jesus told them to go. Nag-soul winning ka, nag-offering ka, nagbigay ka ng touch mo, 10% ng kinita mo, above your 10%, nag-support ka sa mission, and then tinatapos mo yung first mo, equivalent to 1 month of salary, and then meron ka ng ginawang ganyan, and then magkakaproblema ka pa, di wag na lang. Mali, mali. Mas gugusto ko nang ako'y nagkaproblema, may storm, na sinusunod ko yung kalooban, kesa wala ako sa Panginoon, tapos may storm, mas mahirap yun. Mas mahirap yun. Ano sabi ng verse 45? At pagdakay, pinalulan niya sila sa daong at sinabi, pumunta kayo ron, mauna na kayo, hintayin niyo ako doon, habang pinauuwi ko ang karamihan. Imagine that the disciples obeyed the Lord. Yet they still encountered a storm. Hindi pwedeng sasabihin mo, sumunod ako, tumugtog ako, kumanta ako, nagsakripisyo ako, nagsundo ko ng bisita, nagbigay pa ako ng pang-anniversary gift. Okay? Kanina nga, kahapon, nag-text sa akin si Michelle, nag-usap kami, tinawagan ko siya, how are you doing? Ito po, Pastor, nagpadala na po ako. Alam ko wala kang trabaho. Opo. And you still okay? Pastor, wala na nga akong trabaho, hindi pa ako tutulong. Wala na nga akong trabaho, hindi pa ako gagawa. Wala na nga akong trabaho, tapos hindi pa ako magiging blessing. Are you okay? Opo. Sige. Pray kami. Sabi, we're doing well. May nagtanong, may asawa siya, Pastor? Wala, kasi nakita niya nag-asawa ka. Bakit po? Iniisip niya, hindi na siya mag-aasawa dahil nakita niya nag-asawa ka. Uy, wala akong kinalaman doon, Pastor. Binibiro lang kita. Wala siyang naging asawa. Wala siyang nakarelasyon. And there was a time, at my down moment, I asked her, I offended you. You're free to go. You can leave the church and even dissociate yourself from me. Hindi po, Pastor. Kayo po, Pastor ko. Are you sure? Yes, Pastor. Thank you. Listen. Not because you're obeying God. Walang storm. This is important kasi sometimes we assume if I am obeying God, everything should become easier. Hindi yan totoo. I have been serving God for 39 wonderful, struggling years. 39 years. You see? I adjust my time, my schedule, sa gusto ni Pastor Fajardo. No Monday lang, habang sabi ko, Pastor Benny, nasa Senado ka? Oo. Kita kita eh. Andiyan ka eh. Oo. Oh, magluluto ako mamayang gabi. Di, sige. Magdala ka 5 pastor. Ayos ka. 5? Sabi ko, wala naman. Dala ka. Sige po. Okay sa iyo si Jess Marasigan. Gusto ko tawag nga sa akin ng tatay eh. Natural po, galing sa amin yan. Kamusta siya? Hindi, pagka nayaya ko, magkita kayo. Sabi ko, si Peter. Sige, sama si Peter. Sige po.
Short notice yun pumunta. Nagpunta kami. Sabi ko, nagluto siya. Bakit? Kasi nung galing kami, di ba kinuwento ko siya, galing kami kay Tintin tsaka kay Pastor Jerome. Saturday night, ang kinain ni Namoreng, laing. Tanghalian, laing. Nung gabi, laing. Pinadala kami ng laing. Siyempre, Bicol yun eh. Di laing. Di pagkasarap-sarap ng kinunot. Tapos nagpabaon. Binigay ko kay Pastor, sabi niya, tinikman ko yung binigay mo. Ang sarap kanya lang, may baboy. Di ko alam. Ako magluluto. Sabi ko, 2 linggo na puro laing ang kinakain natin. Pine-perfect nyo talaga. I ask you, dahil ba sumusunod ka, life becomes easier? No. The scripture does not promise. Hindi po pinapangako ng Word of God na pag naging obedient ka, titigil ang storm. Walang storm. Naku, hindi totoo yan. Kadalasan you can be in the will of God and still experience contrary wind. And I would like to say, I would rather suffer na mahirapan ako, maubos ang pera ko kasi I obeyed God, hiniya ako, kinriticize ako kasi I obeyed God, kasi I stood with the truth, kaysa maging at ease ako. You can be praying and still have problems. You can be faithful at makaranas ka ng disappointments. You can be doing your best for God, to honor God, and then magkakaroon ka ng singkrostansya na hindi mo kayang makontrol. Listen. That's why I told you, lumafate at kumafate na mahigpit. You know why? Isang click lang, isang sunog lang, isang atake lang, isang lindo lang, isang problema lang, wasak lahat yan. Okay? We can go to church. We can read the Bible. We can serve others. We can give. We can win souls. We can disciple others. Pag hindi ka nag-ingat, you're distant with God. You know why? Active ka lang eh. Wala nang intimacy. Kanya nung makita na si Kristo, natakot sila. Tingnan mo, sabi nila sa verse number 50. At nung makita nila siya, sila'y nag-alinlangan. At sabi nila, naku, umalis ka rito. Sabi ng Panginoon, be of good cheer, ako to. Huwag kayong matakot. I ask you, pag may nangyari bang kaguluhan o pinahintulutan ng Diyos na sirkumstansya, do you know God? Do you still worship Him? You see? We can have activity without intimacy. Huwag mo nga hayaan yan. Tutugtog ka, kakanta ka, mag-aakay ka ng kaluluwa, magbabasa ka ng Bible. I ask you, are you intimate with God? Do you have your quiet time? Do you have a place that you will just be and you and God? Bakit? Dahil pag may binago ang Diyos sa iyo, matataranta ka. Matataranta ka. Magagalit ka, matitisod ka, para sa lahat. Imagine I have been here for quite so long and then ito matatakmo ko? No. Mayroon tayong maraming activity, lalo na itong pagpasok ng Biyernes ng gabi. Maghahanda na. Abay, biruin mo. Nag-text si Konsihala doon na, Bishop, papadala ko ng ganito tapos may sobre. Sige ako. Thank you. Sabi ko, natanggap ko na, receive na, tapos andun na, at binigay. Salamat po, congratulations po. You see? Then yung si Mayora, sabi niya, pupunta rito, 1,008 yung padadalhan ng ganyan. I don't know. Okay? We can have. Mapapagod ka sa Friday. Okay? May magpapalit ng sheet cover, may magluluto, may mag-aasikaso, may mag-aalaga, mapapagod ka. Then Sunday, may service tayo. Tutugtog, kakanta, may practice, everything. Huwag mong hayaan na
physically active ka, pero wala kang intimacy sa Diyos. We can attend church, we can serve in the ministry, but you are slowly drifting away from God. Nag-aakay meron kang gospel tracts, nagdi-disciple ka, but honestly, let's ask ourselves, am I doing this because I truly love God or simply because nasanay na ako? Bakit ibinabalik mo yung tithes mo? Sanay na ako. Bakit tinatapos mo yung first fruit mo? Nasanay na ako. Ba't ka naglilinis? Ba't ka nag-offering? Ba't ka gumagawa? Nasanay na ako. Are you truly in love with God? Do you have that intimacy? We can have activity without intimacy. Pwede natin punuin ang calendar natin ng napakaraming activities spiritually. Pero na-neglect natin yung connection natin, yung heart-to-heart na nagbibigay ng buhay sa ating pananampalataya. Kaminsan, yung activity natin, yung pagiging active natin, ito'y isang maskara sa ating spiritual emptiness. Sa loob, empty ka na. How can you love others if you don't love yourself? Ano sabi ng Bible? You should love your neighbors as you love your... paano pag nakikita mo mukha mo sa salamin, hindi mo gusto. Hindi mo gusto mukha mo, hindi mo gusto yung pamilya mo, hindi... How can you pour an empty cup? You see? May pinupuntahan kami, may tumawag na asawa ng pastor. Pastor. Kamusta ka, Marlene? My son is now the pastor of our church. Yeah, I know. But he disrespect me. He did this. Tapos ito. Ba't nagsusumbong ka sa akin? Pinapunta ko na sa mother church namin, pinaharap, hiniya, tinutukan, inaway, tinakot. Sabi niya, ikaw lang daw ang nire-respeto niya. Sabi ko, pati ako niloloko mo. Hindi po, pastor. Hindi po. Naalala niya, nung magkasakit ang tatay niya, kayo ang dumalaw sa amin sa ospital. Sabi ko, bago ako sumakay ng airplane papunta ng Manila, pumunta ako sa dinalaw kayo. Sige, titignan ko what I can do. Kasi, pastor, pwede bang tulungan mo yung anak ko? Sabi ko, active siya, tama? Marami ginagawa, opo. Pero malayo ang puso sa Diyos eh. Imagine, nagko-quote ka ng Bible, nagpipray ka, nagpipreach ka. Tapos ang nanay mo, mumurahin mo, aawayin mo. Yung kapatid mo, gugulpihin mo. Kasi, kuminsan na yung activity natin, nagbibigay sa atin ng ilusyon na we're close to God. Kasi busy tayo. No. Anong sabi ng Matthew 15:8? Itong mga taong ito, lumalapit sa akin sa kanilang bibig. Pinararangalan ako sa kanilang mga labi, pero ang puso nila malayo. Huwag mo nga hayaan, wala tayong intimacy. Kasi kung meron kang activity, wala kang intimacy, hindi ka mag-aaral na maganda, sasagot ka sa magulang mo, yung nanay mo magiging lapastangan ka, and then mapapagod ka, tapos pag nawala ako dyan, ito gagawin ko, kung ako lang, aalis na ako dyan, di umalis ka! Kasi, true devotion begins not merely what we do, but who are we in the sight of God? Sino ako pag walang nakatingin? Sino ako pagka si nanay at si tatay na lang ang kasama ko? Sino ako pagka wala si preacher, si Sunday school teacher, pag wala si brother? Sino ako? Do we still love the Word of God? O ginagawa mo ng unan? Ang tunay na devotion sa Diyos, ang intimacy, is not what we do, but who we are before God. Ibig sabihin, kahit walang nakakita sa iyo, pag napagalitan ka, hindi mo babasagin yung TV. Hindi ka sasagot.
Hindi ka magwawala. Hindi mo wawasakin yung mga padlock ng mga tinatago ni nanay at ni tatay. At hindi ka rin magtititik ding dig ding ding dong. Wala naman si pastor. Hindi kita nakita. Nakita ka ng Panginoon. God does not want our attendance. He wants our hearts. Importante ang church attendance. Ang pagsaserve, importante. Ang prayer, it matters. Ang soul winning, mahalaga yan. Ang discipleship, mahalaga yan. Ang cheerful giving, mahalaga. Pero lahat ng ito should come and flow from a heart that loves God. Hindi sila yung substitute sa isang puso that we just know God. Dapat we love Him. You see? Bakit ka nagpapakapagod, Preacher Edgar? Do you love Him or do you just know Him? Why would you stay in a church? Bakit nagpatawad ka? Luz. Because do you love God or do you know God? Bakit magsasubmit ka dan sa nanay mo at aayusin mo yung pag-aaral mo? Is it because you were forced or because you love God and you want to be a good example and advertisement ng taong nagmamahal sa Diyos? Nasabi ko nga ito sa mga kausap kong pastor kanina. It's so hard for me to change kasi we grew up in a dysfunctional family. Imagine, March 1, 97, I was involved in a road rage, binangga ako, hinabol ko, not realizing na ako naglagay sa asawa ko, sa mga anak ko, sa peligro kasi nakipagabol ako. Tapos nakipagsuntukan ako sa EDSA at nakipagsuntukan. At Sabado ng gabi, nasa presinto kami. Pastor pala kayo. Kung di ako pastor, papatayin ko yan. Imagine, sasagot ka ng ganun. Oh. But I'm sorry, I can be coming. I'm sorry, I do not do that. And then, mami, ang konti, nangyanom kami ni Moring ng pick-up kay Billy Victor. So, sorry namin, binangga ako doon sa L300, nabasag yung side mirror. Sabi ko, hoy, binangga mo kami, anong gagawin mo dyan? Hindi ako pinapansin. Hindi, kinuha ko yung bat ko at binasag ko yung kotse. Tumawag ka, sige, di tayo. I'm tired of becoming a reactive person. I'm tired of being angry. So anong ginawa ko? I developed my intimacy, Lord. I will never be provoked. I will never be provoked. Hindi na ako makikipag-away. Mahirap sa akin to, pero gagawin ko not because I know you, but because I love you. Pero magsisimba ng Sunday afternoon, sasabihin ng member, magsisimba na ho kami, pastor. Kitang-kita lang paano ko ginulpi yung konduktor at yung driver. Sabi ko, buti na lang. Sabi ko, wala pang Facebook nun. Wala pang, ito na naman. Ang tanong, babalik pa ako doon? Hindi na. Bakit? I don't want to have a heart that's just know God. I want to have a heart that loves God. We can perform for God, pero nakatago sa ating puso ang mga kasalanan. Kapag ang focus natin ay maging good Christian sa paningin ng iba, magpe-perform tayo. Gagamitin mo tong stage as a stage performance instead of pursuing God. Mali. Mali, mali. You see? Sabi nga ng isang pastor na kasama namin no Friday, mahal na mahal ko itong si Dong eh. Sabi ko, minahal mo na rin ano. Dati hindi mo pinapansin eh. Oo eh, yung isang minamahal ko eh. Nagpalit ng pangalan eh. Eh yan, sinasabi ko sa iyo. Nagtayo pa na, handa ka na mawala yon. Ready na ako. Pero si Dong, hindi kayo iwanan niya dahil pag iniwan ka niyan, ako kaaway niya. Bakit? Susumbong ko siya sa kuya niya. Si Kuya Henry niya. Oh. Thank you. Sabi nga nila, pastor, tatapatin kita. Hindi nakikinig yung pastor ko. At yung isa, hindi naupo yan. Pero natataka ko ba't umupo, maghapon, hindi nag-comment, hindi umalis. Sabi ko, ito yun, bahala kayo. Oh. I ask you, why would you stay? Hmm.
I maintain my relationship with Pastor Fajardo. Kahapon sabi ko sa kanya, Tay, makukuha ko na po yung inutos mo sa aking ID mo, nadala po ni Romy sa Ilocos Sur, pero dadalhin po ni John Rapp ng Thursday, free po ba kayo? Kukuha na naman ako ng exam. Hindi po, wala na po exam. Tapos ito lang po, kailangan lang po kayo humarap kasi naghigpit po sila. Okay, ganun ba? Opo, wala na po exam. Ako na pong bahala. Ito, kailangan lang kayo humarap kasi ganito. O sige, sige, sige. Pwede ho ba kayo sumama? Ganito, ganyan, ganyan. Eh, titignan ko, titignan ko. Sige po, kasi kung hindi po, ito po gagawin natin. Andito lang po ako. Pag nagbago po ang isip nyo, sabihin nyo lang po, I'll fetch you if you want. I'll do whatever I can. Imagine I have been a pastor for 30 years. I still adjust. Why? It's not about performance. Kung performance, ang galing ko naman magtago, 30 taon. No. We may serve, pero ang puso natin is not surrendered. We may pray, pero ang puso natin is not listening to what God is impressing to you. May discernment pa ba tayo? Kanya-kanina, di ba sinabi ko, hindi lahat ng pwede. Pag nakita mong confusion, God is not the author of it. Pag nalilito ka, hindi sa Diyos yan. You see? We read the Bible, but we're not allowing the Word of God to transform us. Nabasa mo na, hindi ka dapat, di ba sinabi ko sa inyo, kaming magbabarkada ni na Pastor Boch, ng mga unsaved pa kami, mga nakapanti kami. Walang basagan ng trip kasi masaya, nakasuin kami. Eh, nag-preach si Pastor Fajardo, wag daw magsusuot ng mga, kung lalaki ka, ng damit na pambabae, kung lalaki, babae ka, huwag ko magsusuot. Hindi sabi, lalo na yung nakapanti. Di sinuko namin. Sinuko ko, sabi ko, Pastor, tatapating kita. Hindi ho kami bakla. No. Pero gusto lang namin nakapanti. Pero susuko ko yan. Kasi pastor ko ito eh. Sinuko ko. Not because I was pleasing him, but tama, nabasa ko sa Bible eh. Hindi ako dapat magsuot. Oh. Hindi, makita kong hindi pala maganda yung nagmumura ka. Eh, tinigil ko. Eh, sanay kami makipagmurahan. Sanay kami mang-away. Sanay kami mang-insulto. Eh, tinigil ko. Bakit? I allowed the Word of God to transform me. That's why, pag tinignan mo ko ngayon, this is not me. I want to be the surrendered me, submissive me. We may attend church, but remain unchanged. Bakit? Sa bahay, pasaway ka. Sa trabaho, pabigat ka. Yung relasyon, hindi mo pa pinuputol. Mali naman. The danger is this. When performance replaces prayer. When ritual replaces intimacy. When service replaces surrender. Yung bang nasanay ka na lang, parang nung Katoliko tayo, o 6:00 na, o may orasyon na, mag-antada na. Ano sabi ng Isaiah 29:13? At sinabi ng Panginoon, yamang itong mga taong to'y lumalapit sa akin sa kanilang bibig. At sa kanilang mga labi, ako'y pinararangalan. Praise God, amen. Woo! Pero ang puso nila malayo sa akin. At ang kanilang takot sa akin ay utos ng tao. Nung itinigil ko ang pag-inom araw-araw ako'y lasing, yung pagmumura, yung pakikipag-away at suntukan, hindi ko ginawa yun because I was forced. No, nakita ko yung tama ang Bible eh. Oh. Nung inama ko yung relasyon ko, sige, oh. I have to face every hardship and the consequences of what I did. I'm okay.
Meron bang transformation sa atin? You see? O baka mamaya, pag hindi nakatingin si pastor, manliligaw ka, tapos mananakot ka, tapos ito gagawin mo. Sige, pag hindi mo ako sinagot, pag hindi tayo nagkaroon ng relasyon, hindi mo na ako makikita rito. Anong klaseng pananakot yan? God desires a heart that pleases God. Not action that impress people. Uy, yung galing niya. No, it's not about that. Our business can block our listening heart. Hindi pwede yun. Pagka minsan yung ating business, yung dami ng ginagawa can become a distraction. Bakit? Minsan punong-puno tayo ng schedule sa church, sa ministry, serving, soul winning, discipleship, responsibility, pero you don't have quiet time with God. Do you read the Bible para meron kang ma-report? I have read this. Tanong, in-apply ba natin? Filling our lives with tasks, malulunod yung boses niya sa atin. And you know what God is calling us? Pause. Pause. We need to listen to Him. We need to reflect, nasan ako? Ano ako? Sino na ako? And allow Him to speak to us. Ano sabi ng Psalm 46:10? Kayo'y magsitigil, be still, at kilalanin niyo ako inyong Diyos. I'll be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Be still and know that I am God. Stillness allows us to recognize yung presence niya. Hindi ka magmamadali kasi may lulutuin ka, hindi mo siya unahin kasi meron kang isiningit lang. No, 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 no. No, no. His presence will deepens our intimacy. Pag alam mong kasama mo ang Diyos, aba, sa trabaho, sa negosyo, bit-bit mo yan. Sa pagdadamit, sa paliligo, sa pagsunod, bit-bit mo yan. Kanya I always say, ako ang missionary ng Panginoon sa trabaho ko. Sa community na kung saan ako naroroon. Iningatan ko. Bakit? I represent the Lord. It is not about how much we do for Him. It's about how deeply rooted are we in Him. Nakabaon ba tayo? Huh? Kasi filling our lives with so many things, malulunod tayo. Pag nagkaroon tayo ng intimacy, it will bring transformation. Hindi na yan yung dating James. Hindi na yung dating Josh. Hindi na yung dating Sean. No, no, no. No. Our surrender will open our lives. Lord, dami ko palang mali. Even our good actions can become a hollow without surrender. Mababaw. We can be faithful sa attendance, sa pagdalo. Pero resistant sa transformation. Imagine, magsusumbong yung nanay mo. Pastor, yung anak ko, ganito sinagot sa akin. Alam naman niyang hirap na ako magtrabaho. Binubuhay ko sila. Tapos ito lang, hindi pa matapos yung school. Meron pang issue sa ganito. Meron pang ganyan. Mga anak, naintindihan niyo ba yung hirap ng mga tatay at nanay niyo? Kung paano sila mahirapan para buhayin kayo? Nagte-take notes ka, nag-screenshot ka pa. Wala naman transformation. Nag-share ka ng preaching. Ang ganda ng mga post mo. Ay, okay yan. Pero walang transformation. Ikaw pa rin yung dating ikaw. We can serve, but we still hold on to pride.
We can pray, but we still insist on our own way. Dati pa rin. Yung gusto pa rin natin. We can give, but we still struggle to surrender our possessions and plan. Basta masabing nagbigay lang. Hindi ganon. We can win souls. Okay yan. Amen yan. Okay ako dyan. Ang tanong ko, how about your spiritual growth? Lumalago ba tayo? Tumitibay ba tayo? Ha? We can disciple others, then we refuse God to disciple our own hearts. I always say, we teach a little on what we say, we teach more on what we do, we teach most on who we are. Sino tayo? Kawawa ang susunod sa atin. God is not simply interested in what we accomplish for Him. He is deeply concerned in what He accomplished in me, in you, in us. Anong silbi na ang ganda ng kanyang mensahe sa atin tapos tayo pa rin yung dati? Yun pa rin ang trato natin sa mahirap. Yun pa rin ang trato natin sa mayaman. Yun pa rin ang trato natin sa nanay natin. Sumasabat ka pa rin. Sumasagot ka. Pero pag nasa church, ay nakarobe pa. Umaawit pa. Tapos hindi mo makitang nagsasubmit sa Diyos. True faithfulness to God means allowing Him na baguhin tayo inside out so that we can be like Christ. Do you remember one time when Jesus was being spit upon, dinuraan, pinutungan, tinatanong siya, He opened not His mouth. Sabi ko, pwede naman yan, tawagin yung 10,000 angels eh. Sugurin mo to, ako'y pinahirapan. No, He never. Pwede niya sumbatan si Peter, kamote ka. Iniwan mo ako sa area, kita mo yung mga milagrong ginawa ko. Never did that. You see? Meaning, we're becoming more like Christ, not just on Sunday, but every day. Sa bahay, sa school, tumatawid sa palengke. Pag nagpunta na ng Taiwan, pagka nagpunta doon, wala na si Shen. Wala si Gina. Ikaw lang. Anong gagawin mo doon? Tama? It means being faithful in church attendance, in prayer, in soul winning, in Bible reading, in serving, in winning souls, in discipleship, while continually surrendering, Lord, may bahagi pa sa buhay ko hindi pa surrender sa iyo. Iayos mo ako. What are you teaching me, Lord? Kanya sabi ng verse number 3 ng Proverbs 16, iukol mo sa Diyos ang lahat ng ginagawa mo para ang utak mo, kaisipan mo, settled. Surrender is not weakness. Pag nag-surrender ka, nung panahon ng hapon, sa hapon, kawawa ka. Pag ikaw naman Amerikano, sumurrender ka sa German, talo ka. Pero pag nag-surrender ka sa, it's not about weakness, it's about us. Saying, Lord, anong kulang pa? Surrender, ito yung gateway to true intimacy with God. Naging close ka. So we need to pause, we need to breathe, we need to examine our Lord, nasa na ako? Invite Him to go back to the center. Not just to be a part of your, but the center. Not just of our activities, but of your entire life. Because faithfulness is not simply doing more for God. It is simply becoming more like Christ as we walk closely with God. Please, let us not be satisfied with activity without intimacy. Wag. Gusto ko active ka. Nagsaserve ka. Okay? Kayo mga lalaki, maglaan kayo ng oras nyo na magbantay kayo dyan sa baba. Pastor, ako po pagka alas 8 hanggang alas 10 ng gabi, pwede ako sa gabi. Why? Doon kami nagsimula eh. Oh, kami nagbabantay dyan. Bahay, school, power plant.
church, tsaka uuwi. Pastor, may utos pa ho ba kayo sa amin? Bakit? Kung wala ho kami uuwi na, ay wala na. Sige po, mauna na po ako. May pasok pa ako bukas ng 6 to 2. Kasi, babantay kami dyan. Privilege namin yun. You see? Hindi namin ginagawa kasi kawawa church. No! Privilege kasi na-develop yung intimacy. You see? Oh. Huwag ka naman magkaroon ng service without surrender. Nag-serve ka, wala namang surrender. Mamaya wala ka na. Mamaya pag walang pumalakpak siya, ako na lang mag-isa rin eh. Aalis ka na. Pag hindi ka na puri, aalis ka na. Bakit? Walang surrender eh. Pag surrendered ka, dedicated ka, may pumiro sa'yo, wala, gagawin mo at gagawin mo na maganda. Bakit? Magsasama ka pa ibang tao. Bakit? Kasi may intimacy ka. Huwag mo kaya magkaroon ka ng religion na wala kang transformation. Di ba? Dapat ang prayer natin, Lord, I just don't want to do things for you. I want to know you. I want to love you. I want to obey you. I want to become more like you. Lord, I want to know you more. Siguro pinakagunang tanong natin, am I merely doing things for God? Or am I really walking with God? Pag lumalakad kang kasama ng Panginoon, aayusin mo. Activity asked, what have I done for God? Ano nagawa ko? Naglinis ba ako? Nagluto ba? Sa Saturday, tumulong ba ako? Magmula September 6 hanggang matapos, ako ba'y kasama, nagdala ng bisita? Activity yun eh. Intimacy is, who am I becoming? Because I'm walking with God. Sino na ako? Ano na ako? Imagine ang disciple sumusunod, tama? Then the storm comes. We go back to the disciple. They obey God. They got into the boat. They encountered contrary winds. Natakot sila. They don't know that was God. Bakit? They were obeying, they were serving, but no intimacy. Sabi ni Kristo, Ash! It is I, be not afraid. The presence of the storm does not necessarily mean the absence of God. Sometimes God allows the storm because we're going the wrong way. No. But because He's doing something deeper in your life. You know why? The storm can reveal what's inside your heart. The storm will teach us dependence on God. The storm can teach us to strengthen our faith. The storm can remind us that we are not sufficient by ourselves. Kanya natakot sila. Sumusunod na kami. May bagyo pa. And then the Lord came to them. He came to them and natakot pa sila. And sometimes the storm exposes yung difference between activity and intimacy. Active lang ba tayo o intimate? When everything is going well, akala natin malakas tayo. Akala natin yung service, yung knowledge, yung experience, spiritual routine is enough. No, it's not. Pag may wind na kontra sa buhay mo, madidiscover mo how we need to depend upon God. Pag may bagyo, it will strip away our confidence sa sarili natin. Natakot sila, nangilak sila, ang laki ng alon. It bring us back to the one that we need most. So nung dumating yung bagyo, don't immediately conclude, iniwan na ako ng Diyos. God, you have abandoned me. No. Pag may bagyo, ito dapat tatanong, Lord, what are you teaching me? Ano tinuturo mo sa akin? The same words that I heard when Pastor Benny loose in on May 12, 2025. Sabi niya kay speaker, no. The Lord is teaching me one thing. Dapat ang tanong natin, Lord, what are you revealing about my heart? Ano pinapakita mo sa puso ko? Dapat ang tanong natin, Lord, where do I need to surrender?
Ano pa hindi ko na isusuko sa'yo? Bunganga ko, utak ko, kamao ko, bulsa ko, what? Baka mamaya sa pitaka mo meron ka pang picture diyan. Hmm. Dapat tanong din natin, Lord, am I simply doing things for you? Or am I really walking with you? Gumagawa lang ba ako? Because sometimes the very place where I feel the weakest is the place where I learn to trust God the most. When God allowed me to fall flat on my face, doon ko nakita, my God is enough. I will not be afraid. The storm may interrupt your plans, pero i-deepen ito, palalalimin yung relationship mo. The disciples thought that they were simply surviving the storm. With Jesus, He was using the storm to reveal Himself in a way that they have never experienced before. Kanya nga ang sabi ng mga disipulo sa verse number 51, at sila'y pumaroon at siya'y pumunta sa ship, tumigil ang hangin, sila'y namangha ng higit sa kanilang pagkamangha at sila'y wow. Wow. Dadaling ka ng Diyos sa isang matinding sitwasyon na wala kang magagawa kundi sabi mo, wow. Remember, you can be in a storm and still be in God's will. You can feel alone and still seen by God. God saw them toiling. They were obeying God. You can be weak and still held by God. And whatever storms we are, Jesus is with us. 43 years, I'm okay. Sabi ko, Lord, thank you for teaching me that you alone is okay. Thank you. You've been good. Huwag yung may activity ka nang wala kang intimacy. How are we with God? Let's all stand up, please. Father, we thank you. Ano man po ang aming hinaharap, turuan mo kami. Samahan mo kami. Thank you, Lord. Help us to be intimate with you. To be surrendered, to be transformed. Patawad. This coming September will be a very busy month for us. Itong Saturday, it will be a very busy day for us. Huwag mo pong hayaan na yung aming busyness, punong-puno kami ng schedule, pero hindi na kami nakikinig sa iyo. Tulungan mo po na maintindihan namin. Hindi ka interesado sa ano ang magagawa namin sa iyo. Kung di interesado ka kung ano ina-accomplish mo sa amin. Kanya, tulungan mo kami. We will pause. We will breathe. Please help us to examine our hearts. Will you come at the altar now? God bless you.
want you to go to your family and pray. Father, help us to be intimate with you. Huwag mong hayaang sumusunod kami, pero hindi kami natatransform. Huwag mong hayaang busy kami, pero sa loob, bulok kami. Lord, nakikiusap po ako sa iyo. Tulungan mo kami, not just to know you, but to love you. That we will learn to sacrifice because it's our privilege. Thank you, Lord. Give us grace tonight. In Christ's name we pray.